Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Kumusta po kayo? Lumipas na rin po yung Pasko at paparating na naman. Magpapalit na po tayo ng taon. At hari nawa maging maayos tayo. Maging maayos na yung ating pamumuhay sa darating na 2024. Tayong lahat po. At ngayon, magbibigay po ako sa inyo ng aking reaksyon, sariling opinion po, patungkol dito sa natapos ng solo vlog challenge ni Ka-Business Official. So, ilang araw na rin po ang nakalipas. At yung unang, dinivide po kasi nila ito ng tatlong segments. Tatlong video po yung na-upload nila bago na i-announce kung sino yung mga nanalo. So, yung una is umabot po ng, ang unang upload nila is nakalipas na po yung 8 araw. Sinundan po ng 5 araw. Then, 3 araw na po yung pinakahuli. So, ngayon lang po ako makakapagbigay sa inyo ng aking reaksyon. Medyo na-busy si Inday. Ang daming ganap dito kasi po pag ganitong end of the year na, ang aking pong employer, nag-clearing po kami. Inaalis namin yung mga gamit na hindi na nila kailangan. Although, magaganda pa, kaya nag-ano muna ako. Itinabi ko yung mga gusto ko at saka yung iba, inilabas namin. Pinamigay sa labas. So yun nga po, bagong lahat, bago tayo magkalimutan, kasi baka mamaya ganahan na ako sa pagbibigay ng aking reaction at opinion. Yung hindi ko po mababanggit dito, huwag po kayong mag-alala, just remind me anytime kasi marami pa naman akong gagawin ng mga reaction video. So unang-una po ay suportahan natin ang Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dance TV, si Young Russell, si Thinking Buddy, at saka po yung mga kasamahan kong mga reactors dito sa Ka-Business Official, sila Kalingap Turak, Anime Reactors, si Taong Gala, si Alminda Mix Vlog, as well as po ang aking self, Analisa Reality Vlog, huwag po ninyong kalilimutan. At yung mga subscribers ko po, nanonood ng aking mga reaction video, mga viewers, mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo. Tuloy ang buhay mga kabayan, Kalingap, mga ka-business, kapapi, nandito lang tayo, tulong-tulong po sa abot ng ating makakaya. Libre po ang mag-subscribe, wala pong bayad dyan, kaya suportahan po tayo sa bawat isa. At ngayon, ito na ang aking reaction mga kababayan. So, sa totoo lang po ako na-confused. Unang-una doon kay Bong. Kasi alam naman natin na may additional 1 dahil siya ang pinakamataas na boto. So, nung unang pinanood ko yung last part, o lahat ng mga video nila pinanood ko kasi syempre mahirap po magbigay ng reaction kung hindi natin napanood lahat yon. Mawawala tayo, hindi natin alam, wala tayong idea. So, inulit-ulit ko dahil totoo nalito ako kasi nga marami din po akong mga nabasa dun sa mga komento na ang iba nga talagang in-itemize pa nila yung mga criteria, yung mga percentage. Talagang nag-effort si Kabayan, shoutout, hindi ko nakuha yung name. Talaga yung, kasi in-expect nila na nanalo na si Bong. Para sa akin, personal kong opinion to, sabihin nyo lang po i-correct nyo lang po ako kung mali yung aking nasabi dito. Kasi sa pagkakaunawa ko po, doon kay Bong, yung unang nabunot, so walang pangalan, pero yun po yung para sa views niya. 1 point na po siya doon. Tapos, ang bumoto pa ho kay Bong, si Mrs. Ka-Business at saka si Thinking Buddy. Naglista po ako dito. Kasi gusto ko talagang masigurado kung tama ba yung narinig ko doon sa napanood kong mga video ni Ka-Business. So, ayun nga po. So, 2 lang talaga ang boto ni Bong plus 1 po ang kanyang number abuse kasi siya po yung nanalo sa pinakamarami. So, 3 lang talaga yung boto niya. Sa lahat na kasama na po yung number abuse niya. At ito, si Ka-Business, wala siyang binutuhan ni isa. Kasi ayun nga sa kanya, pantay-pantay ang kanyang pagtrato. So mahirap talaga mamili para sa kanya. At para sa akin, ang masasabi ko dito, tama lang po ang ginawa ni Ka-Business na hindi siya bumoto kahit isa kasi siya po ang host ng solo vlog challenge. Kasi naman yun, parang sasabihin natin lutong Macau na, di ba?
kung boboto pa siya, may pipiliin siya na isa doon sa 11 na contenders. So, anong sasabihin, di ba? Parang, kayo-kayo na lang. Although, may nagsabi na sila, dapat may nagsabi na kayo-kayo rin lang naman pala ang magbobotohan. I-respeto natin yung nila, mga kababayan, mga kabisnes, yung kanilang ginawang pamamaraan, paano makuha o kung sino yung mananalo. Kasi sila naman talaga yung mga nandoon. Although may mga natutunan po tayo dito sa mga nangyari. Okay? Si Nika. Kung si Nika po ay talagang, di ba ipinaliwanag na naman ni ka-business na hindi mo pwedeng iboto ang iyong sarili. So, kung ito si Intoy, ibinoto niya si Nika, nagpalitan sila, sure ball, si Nika ang nanalo. Top 4 talaga siya. Kasi 3 lang yung kanyang nakuha eh. Kasi yung boto ni Intoy, ibinigay kay Boogie. Kasi ang rason naman ni Intoy, karapat dapat tulungan o karapat dapat manalo si Boogie para doon sa tinulungan niya sa Malabon. So, doon mo makikita pa rin na hindi inintindi ni Intoy na ibigay niya yung boto niya kay Nika. Kasi kung ikukumpara niya yung kalagayan nung mga kababayan natin, yung blinag ni Nika na senior citizen na babae, kalimutan ko yung pangalan, sorry Nika, at saka yung iblinag ni Boogie, mas higit na nangangailangan yung mag-asawa na nakatira sa Malabon kasi nakita nyo naman yung sitwasyon ni tatay na nagsisikap siya para makarao sila sa kanilang pang-araw-araw. Biruin mo, may hika na siya, nagtutulak ng kariton, tapos nagbubuhat pa siya, lumalaban sa buhay. Diba? So yun ang nakita ko kay Intoy na nandun pa rin yung puso niya na naawa siya sa tinulungan ni Boogie. Kaya hindi niya inisip na bahala, hindi manalo si Nika, basta yung puso niya, gusto niya itulong doon din sa senior citizen na tinulungan ni Boogie. Okay? So, ganun yun. So, sana hindi natin sila, intindihin natin yung mga naging desisyon ng bawat isa. So, nagbutuhan silang 11 plus si Mrs. Kabisnes, si Papa Dins, si Boss Dave, at saka si Thinking Buddy. So, 4 lang sila. So, overall, bali 15 persons ang nagbutuhan. Kasi nga, hindi naman nakasama si Kabisnes. So, ayun. So, si Junjun walang bumoto sa kanya at saka si Jonathan. Ngayon, ang tanong ko, kumusta kaya si Jonathan? Kasi ang pangarap niya, di ba, gusto rin niyang manalo para magkaroon siya, ng ari-arian, sariling bahay at lupa. Pero, hindi pa right time siguro, Jonathan, kaya hindi nangyari yun sa'yo. Siguro, kung magpapakita ka lang ng kagandahan ng ugali mo, huwag ka lang masyadong, alam naman natin kung ano si Jonathan. Pero iniintindi natin siya, pero sana magbago ang pag-uugali niya. Malay natin, may mga blessing na dumating sa buhay nilang mag-ina, di ba? So, ayun. So, marami pang nagsasabi dito na parang nagbutuhan pa tapos sila na lang, di ba? Yun ang doon, may mga nagkukomento ng ganun. So, pasalamat tayo mga kababayan dahil dito sa 3, ang 3 tie, triple tie, si Bong, si Buknoy, at saka si Nika. So, masasabi ko dito ang aking opinion, ang aking reaction sa kanilang 3. So, hindi na inisip ni ka-business na i-break pa yung 3 tie na yun. Kung tutuusin, pwedeng gawin yun ni ka-business eh. Diba? Yung, halimbawa, gumawa siya ng paraan para ma-break yung tie. Paglabanin ulit, pwedeng ilagay niya, magbobotohan. Yung sa public, diba? Meron naman mga survey kung sino yung gusto ninyong manalo talaga. Pero, hindi na ginawa ni ka-business eh. Ora mismo, binigay na lang niya sa 3, naghati-hati na lang. Kasi, yung puso niya eh, yung ni ka-business na parang gusto rin niyang kung hanggat maaari, may makinabang lahat. Pero, yun nga, diba, in-emphasize nila lagi na isa lang ang mananalo. Isa lang talaga ang mananalo. Pero walang magawa dahil 3 ngayong nagtay. So, dito tayo kay Nika. Okay, si Nika, 3 din siya. So, masasabi natin, kailangan din niya ng pera para sa mga magulang niya matulungan. Then, yung tinulungan din niya na senior citizen at para na rin sa sarili nila. Ito naman si Kuya Buknoy, isa sa may 3 points. Alam naman natin na manganganak si Mingay, so kailangan din nila ng pera. At ito naman si Bong, natural, kailangan din kasi malapit na siyang ikasal. So, syempre, pera din yun, di ba? So, lahat ng mga bagay, mga ka-business na nangyayari or plano o kung ano man ang dumarating sa buhay natin,
kalooban ng Panginoon yun. Ako po'y naniniwala sa ganun. Na kung ano man ang nagiging desisyon, mga pangyayari sa buhay natin, bad or good, yun po ay kalooban ng Panginoon. Kaya hindi natin yun dapat i-question. So tanggapin natin yung mga nangyari, ang mga naging resulta dito sa Pasulog Vlog Challenge ni Ka-Business. Oo, marami tayong natutunan. Ako may natutunan ako, mga kababayan, personally. Siguro kung sakasakaling ako man yung magkaroon ng ganitong, hindi man Pasulog Vlog Challenge, mga pa-contest lang na kung ano-ano na. Basta na kailangan yung mechanics, yung criteria, nakalatag na mismo para maging guide din yun ng mga contestants. At saka hanggat maaari para sa akin, kung ako lang din, kukuha ako ng mga judges sa labas para balanse lahat sa labas. Para walang kampihan ba. Kung ano yung natural talaga. Kasi kung sa overall, kung sino talaga ang nanalo, para sa akin, kung anuhin talaga susundin ito, si Nika talaga. Number 1 ko talaga si Nika. Siya talaga yung sa performance ng pagbablog niya. Although lahat ng mga na-vlog naman nila, ng mga tinulungan ng mga kababayan natin, ay talagang kailangan ng tulong. Pero kung ang performance lang talaga, ang pagbabasihan, kung yung quality ng pagbablog, yun, quality is si Nika po talaga. Ang number 1 para sa akin. Sa quality. At sinundan na si Intoy. Pero, kung sa din lang, si Intoy kasi lang siya, iba yung ni Intoy, iba yung kakayahan niya. Sanay na siyang magsalita sa camera. Iba yung kakayahan niya. So, bawat isa sa kanila may kanya-kanyang kasing kakayahan. Diba? So, siguro, para doon sa ating mga kababayan na nalilito, yun po, 2 points lang po si Bong, galing kay Mrs. Ka-Business at saka kay Thinking Body, at nadagdag na po yung 1 point niya doon sa views, hindi po nawala yun. Naisama po siya, kaya 3 points po si Bong. So, kasi may mga nag-aalala, parang nawala yata, parang 50-50 daw si Bong. Yung ibig sabihin nila, si Bong ang nanalo. Akala nila nawala yung views ni Bong na isang point. Nandoon po siya, kasama po. Yun po yung pagkakaintindi ko doon sa video. Pero kung kila Ka-Business, siguro kung mali ako, itama nyo lang po yung aking sinabi tungkol dito. Basta yun po yung pagkakaalam ko, 3 points lang po talaga si Bong. So 3, kaya nag-triple tie. So naghati-hati na lang po sila doon sa nakuha na award. So maganda yun para sharing. Sharing is caring. So, salute kay Ka-Business kasi nga naging pantay-pantay ang pag niya dito. Ang kanyang decision is pantay-pantay. Wala siyang kinampihan, wala siyang basta nandoon lang siya sa neutral siya kasi nga mahal niya lahat. Hirapan siya mag-decide kaya tama lang din yun kasi nga sabi ko kanina, siya yung host ng Solo Vlog Challenge. So, kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? I-comment lang po dito. At sa dulo po ng aking video, ilalagay ko po yung mga YouTube account ng mga aking mga sinusuportahan na mga vloggers dito sa YouTube. So, suportahan nyo na rin po sila. At saka yung mga hindi ko na-mention, mga supporters ko, subscribers, sige lang po, mag-comment lang po kayo dito para mailagay ko na rin po yung mga account. May YouTube man kayo o wala, okay lang po sa akin. So, wala pong problema yun. Malay natin sa bandang huli, yung mga wala pang YouTube channel ngayon, isinubscribe mo na rin po yung nakikita kong mga nakasupport sa akin na wala pang mga channel. Isa na ako sa subscriber ninyo kasi malay natin, pagdating ng araw, magbago isip nyo, maggawa rin po kayo ng channel ninyo. Kumbaga mag-upload na po kayo ng video ninyo, parang libangan na rin at the same time, syempre, magkakaroon din po kayo ng revenue, di ba? So, yun. Si Ate Mingay, ingat po. Hindi ko alam kung ngayon ay nanganak ka na or what, so mag-iingat lang po. At gamitin ko na rin po yung pagkakataon na to. Congratulations po kina Kabayan LB at saka kay Kabayan Renji, Power Ranger. At saka sa anak ninyo si Alex, buo na ang pamilya ninyo. So magandang pamasko at saka paglipat ng bagong taon, happy family na kayo. So salamat. So yun lang po, hanggang dito na muna sa ngayon. So sana malinaw po sa inyong lahat na hindi po nawala yung boto ni Bong doon sa number of views. Nandoon po siya. So, gabayan po tayo ni Lord at patuloy lang ang buhay. Alam kong mahirap ngayon, mahal ang bigas, gaya ng sinasabi ko palagi. So, darating din po yung araw na magmumura to. At siya nga pala mga kababayan, Kalingap, Ka-Business, Ka-Papi, at saka
ito ganito, pag-pray po natin ang ating bansa kasi sa nababasa ko ngayon, medyo nagkakagulo po doon sa yung ating na pag-aari, pinag-aagawan talaga, nagkakagulo. Alam niyo na kung saan na yon. So, ipag-pray lang po natin na maging mapayapa lahat. Na tumigil na yung pagkakamkam ng mga nung sa kabila. Alam na natin kung sino sila. So, huwag na lang tayo magbanggit doon. So, yun. Good luck sa ating lahat. Congratulations ulit. Dito kay kay Bong at saka kay Maylin Juan, congratulations. Maylin, mabibigyan nila ako ng aking sariling reaksyon o ibang reaksyon patungkol sa inyo. So maraming salamat po. Hanggang dito na muna. Gabayan po tayo ni Lord. Tuloy ang buhay kahit nahihirapan. Basta manalangin lang po. Lahat ng pagsubok, may katapusan yan. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng ating Panginoon kung hindi natin kaya. Huwag po tayo mag-give up kaagad. Mahirap, masakit, nakakaturete, nakaka-depress, pero basta nasa puso natin yung Panginoon at saka positive lang po tayo lagi. Itataas niya tayo at gagabayan niya tayo sa tamang landas, sa tamang daan. So maraming salamat po. Congratulations sa 3 nanalo. Nika, Kuya Buknoy at saka si Bong. Maraming salamat po. Hanggang dito na muna. Sa susunod po ulit na aking mga reaction video. Happy New Year po in advance sa inyo mga kabisnes, kabayan, kapapi at saka kalingap. Salamat po sa inyong lahat.